Preno muna sa taas presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo dahil bukas rollback ang dapat asahan ng ating mga kababayan. Ang sentro ng balita niya mula kay Karen Villanda, live. Angelique, good news para sa mga motorista dahil asahan na ang rollback sa tatlong produkto ng petrolyo bukas. Pero bahagyang dismayado, Angelique, no, yung ilang mga tsuper ng pampublikong transportasyon dahil nga masyadong maliit yung ibababa ng gasolina at diesel bukas. Matapos ang ika-11 linggong pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, bahagyang makakahinga sa pagtaas ng presyo ang mga motorista bukas. Ito'y dahil may inaasahang rollback. Posible kasi na bumaba ng 50 sentimos ang kada litro ng kerosene at 20 sentimos sa gasolina at diesel. Paliwanag ng Department of Energy, posibleng bumaba ang demand ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, kaya naman bumaba rin ang presyo nito. May sinasabi ding saturation ng effect kasi pag hindi na rin ho kaya ng buyers, nagbabawas din ho ng konti doon sa kanilang demand o di kaya nagdi-demand na talaga yung mga buyers ng mas mababang price, nagni-negotiate. So at this point in time, na-observe na ho natin na consistently last week, Monday to Friday, bumababa na ho ang price. So any of those things na in-explain ko, posible po yun ang nagpo-push na pababa na ho ang price. But then again, it's a negotiation, palagi ho yan buy and sell sa international market. Wala hong nakakasiguro on a daily basis kung ano po ang price discovery. Dahil di gaanong kalakihan, ilang mga tsuper ang di mapigilan madismaya. Nag-rollback pa kung ganun lang din naman. Kahit pa paano, babawas-bawasan pa rin. Dapat mas medyo laki-lakihan naman ang rollback. Para makabawi-bawi. Mahal ng bigas eh. Napakaliit, gatiting. Hindi katulad pag tumaas, 2 piso, halos 2 piso, mahigit pa. Halos kami wala kinikita. Ganon din ang reaksyon ng grupong Pasang Masta. Nais nila na maimbestigahan ang pagbaba at pagtaas ng produktong petrolyo. Bakit gano'n? Iyan lang ang tinatanong ko na dapat magkaroon ng tamang investigasyon ang Department of Energy since sila ang nagkukontrol ng prices. I need the explanation of Director Abad regarding this napakanipis na rollback ng diesel. Ayon sa Department of Energy, kulang pa rin ang supply na produksyon ng produktong petrolyo hanggang Disyembre dahil na rin sa pagbabawas ng produksyon ng OPEC Plus. Pero hindi naman ito ibig sabihin na hindi na makakaranas ng panakanakang pagbaba sa presyo. Ang atin lang masisiguro sa ating mga kababayan, hindi ho tayo makakabalik sa 77 US dollar per barrel. Yun po yung mga price natin, mga pump price natin na nasa 57 pesos. Ngayon ho, nasa 72, 73 pesos po ang gasolina. So, nandun po tayo sa taas, sa mataas na level. Pero manaka-naka, meron hong pagbaba yan dahil, again, buy and sell, nangyayari ho ang negotiation. Hanggang December ho, may tightness ang supply. Angelique, nabanggit nga ni Kaobet na hindi tuloy yung pagdinig sa taas pasahe bukas at matutuloy ito sa September 28. Gayunman, Angelique, ay handa na sila para humarap nga sa pagdinig. Angelique. Okay, so Karen, inaasahan ba na sa susunod na linggo ay may mararanasan din tayong pagbaba sa presyo? Alam mo, Angelique, ayon nga sa DOE na volatile yung presyo ng produktong petrolyo. Kaya hindi pa nila alam kung magtataas o magbababa sa susunod na linggo dahil magdedepende yan, magbabase yan dun sa trading ngayong linggo at syempre dun sa negotiation ng mga buyer ng langis sa pandaigdigang merkado. Angelique. Okay, maraming salamat, Karen Villanda.